Ayan na, China na karma kaagad. Matapos nitong pahiyain at pagtawanan ang mga Pilipino sa ginawa nilang AI video para hamakin, pagtawanan at ilarawan ang mga Pilipino bilang mga unggoy na binobomba ng kanilang water cannon sa gitna ng dagat. Talagang sagad sa buto ang pangiinsulto. Tila ba wala silang takot sa anumang batas o respeto sa kapwa-tao. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamatindi rito? Isang hindi inaasahang hagupit ang dumating mula sa kalikasan. Sa mismong araw na pumalag ang buong Pilipinas, isang malagim na trahedya ang biglang gumimbal sa kanila. Mahigit 1,000 nilang mamamayan ang nilamon ng lupa. Ito pala ang AI video na ginawa ng China bago sila nakarma. Panoorin ang nakakagigil na AI video na ginawa nila na ikinagalit ng mga Pilipino. Noong July 10, 2026, nagpost ang isang dambuhalang media outlet ng pamahalaan ng China na tinatawag na China Daily. Para sa kaalaman ng lahat, ang China Daily ay hindi lang basta ordinaryong pahayagan o social media page na hawak ng kung sino. Ito ay pag-aari mismo ng gobyerno ng China, partikular ng Chinese Communist Party o CCP. Yes, mga kahistoryador. Ibig sabihin, bawat salita, bawat larawan at bawat video na lumalabas dito ay aprobado ng kanilang matataas na opisyal. Kaya naman nung nag-upload sila ng isang AI-generated video sa kanilang Facebook account, malinaw na ito ay may basbas ng kanilang gobyerno para sadyang insultuhin ang ating bansa. At alam mo ba kung ano ang laman ng video na ito? Talagang mag-aapoy ang galit mo kapag napanood mo ito, mga kahistoryador. Sa video na ito, gumamit sila ng AI para gumawa ng isang karakter na unggoy. At hindi lang basta unggoy. Ang unggoy na ito ay nakasuot pa ng barong Tagalog. Isipin mo ang ating pambansang kasuotan, ang damit na isinusuot ng ating mga bayani, mga pinuno at mga Pilipino sa mahalagang okasyon ay isinuot nila sa isang unggoy. Isa itong matinding pang-insulto sa ating lahi. Ngunit hindi pa sila nakontento dyan dahil mas binastos pa nila ang ating pagkakakilanlan. Sa takbo ng video, ipinakita na ang unggoy na ito na sumisimbolo sa ating mga Pilipino ay may dalawang malaking kamay sa likod nito na may nakasulat na bandera ng Amerika at bansang Japan. Ang gusto nilang palabasin dito ay ang Pilipinas daw ay walang sariling pag-iisip o tanga. Tayo daw ay parang laruan o sunod-sunuran lang na hawak sa leeg ng mga dayuhang bansa tulad ng Amerika at Japan para kumanta at sumunod sa kanilang mga utos. Pagkatapos nito, tinawag pa na estupido o tanga ang unggoy na sumasagisag sa atin. At dito mas lalong uminit ang sitwasyon dahil ang unggoy ay biglang naglabas ng isang perasong papel na may nakasulat na South China Sea Arbitration Award. Iyan yung makasaysayang desisyon ng korte sa ibang bansa noong 2016 na nagpapatunay na walang legal na basehan ang pag-aangkin ng China sa ating karagatan. Sa video ng China Daily, mga kahistoryador, pinagtatawanan nila ang desisyong ito. Ipinakita nila na pagkatapos ilabas ng unggoy ang papel, bigla itong itinapon sa dagat at may lumitaw na dambuhalang barko ng China na binomba ng pagkalakas-lakas na water cannon ang unggoy na yon hanggang sa ito ay lumubog sa dagat. Oo, ang lupit ng kanilang propaganda, hindi ba? Lantaran nilang ipinagmamalaki at ipinagdiwang ang karahasan laban sa ating mga sundalo at mangingisda sa West Philippine Sea. Ginamitan nila ng AI para lang mambuli sa mas maliit na bansa. Pero bakit nga ba nila ito ginawa eksakto noong July 10? Dahil alam nila na sumasapit ang ika-10 anibersaryo ng ating pagkapanalo sa arbitration ruling.
Kaya imbes na humarap sila sa legal na usapan ng may dignidad, idinaan nila sa napakababang uri ng panlilibak at rasismo. Kaya naman dahil dito, hindi nakapagtataka na sumabog ang galit ng buong Pilipinas. Si Gilberto Gibo Teodoro Jr. hindi pinalampas ang kabastusang ito at talagang binanatan niya ang propaganda ng China. Ayon sa kanya, ang ginawang ito ng China Daily ay nagpapakita ng tunay na ugali at kung ano talaga ang tingin ng gobyerno ng China sa mamamayang Pilipino. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay tuyot na raw ang utak at nabulok na ang moralidad ng China dahil wala na silang maisagot na matalinong argumento, kaya idinaan na lang nila sa panlalait at rasismo ang usapin sa teritoryo. Dagdag pa niya, ang video na ito ay isang malaking kahihiyan para sa isang bansa na nagkukunwaring isang responsableng pinuno sa rehiyon ng Asya. Sinabi niya na ang paggamit ng rasismo, pananakot at gawa-gawang galit ay patunay lamang na mahina ang gobyerno ng China dahil hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga nakakatawang claim sa ating karagatan gamit ang katwiran, ebidensya o batas. Kaya naman dahil sa kabastusang ito ng China Daily, sinabi rin ni Teodoro na lalong nagiging tama ang desisyon ng ating pamahalaan na putulin ang anumang pakikipag-ugnayan sa antas ng mga ministro o ng ating militar sa Partido Komunista ng China at sa kanilang mga ahensya. Paano ka nga naman makikipag-usap ng maayos sa isang kapitbahay na harap-harapan kang binabastos at tinatawag na unggoy, di ba? Samantala, noong July 17, 2026, formal na ring naghain ng diplomatic protest ang ating Department of Foreign Affairs o DFA laban sa China. Ipinatawag ng DFA ang mga kinatawan ng Chinese Embassy sa Maynila at mariing kinondena ang AI video na ito. Sinabi ng ating pamahalaan na ang ginawang ito ng China Daily ay lumampas na sa hangganan ng disenteng talakayan sa politika. Ito ay lantarang demeaning, dehumanizing at racist. Sinabi ng DFA na hindi kailanman katanggap-tanggap ang paggamit ng ganitong uri ng bastos na larawan para lang ipahayag ang kanilang hindi pagsang-ayon sa mga legal na usapin. Kaya naman opisyal nating hiningi na tanggalin agad ang video na iyon sa internet. Ngunit alam mo ba kung anong ginawa ng China? Sa simula ay binaliwala lang nila ang ating hiling. Deadma lang sila na parang walang nangyari. Talagang mapang-api ang kanilang naging postura na tila ba wala silang pakialam sa nararamdaman ng ating bansa. Pero dito mas lalong uminit ang sitwasyon. Eksakto sa mismong araw na inihain ng Pilipinas ang diplomatic protest at habang nagngangalit ang puso ng milyong-milyong Pilipino laban sa kanila, isang dambuhalang sakuna ang biglang tumama sa kanilang sariling bakuran. Ito na ang ganti sa panlalait ng China sa mga Pilipino. Alam mo ba noong July 17, 2026, bandang alas 9 ng umaga, niyanig ng isang malagim na trahedya ang timog kanlurang bahagi ng China, partikular sa Pengshui Country na matatagpuan sa lungsod ng Chongqing. Dahil sa walang humpay at napakatinding ulan na dala ng masamang panahon, isang higanteng landslide o pagguho ng lupa ang naganap sa gilid ng Wujiang River. Naku, isipin mo ito mga kahistoryador, ang mismong bundok na nakatayo malapit sa mga tirahan ng mga tao ay biglang natibag at natunaw na parang putik. Sa isang iglap lang, milyong-milyong tonelada ng bato, putik at mga labi ang bumagsak mula sa itaas pababa sa isang residential area. Nilamon ng gumuhong lupa ang mga kabahayan at mga gusaling tirahan ng mga ordinaryong mamamayan doon. Ang mga pader ay nagiba, ang mga bubong ay nayupi at ang mga kalsada ay tuluyang nawala sa mapa dahil sa kapal ng putik.
Ayon sa mga ulat mula sa state broadcaster ng China na CCTV, mahigit 1,100 residente ang napilitang tumakbo para sa kanilang buhay at agarang inilikas dahil sa tindi ng panganib. Ang buong komunidad ay binalot ng takot, sigawan at makapal na usok mula sa mga nasirang istruktura. At ang mas masakit pa rito, may mga hindi matukoy na bilang ng mga tao ang agad na nabaon ng buhay sa ilalim ng gumuhong bundok. Napilitang magpadala ang gobyerno ng China ng mahigit 200 bumbero at 100 tauhan mula sa kanilang Ministry of Emergency Management na galing pa sa Beijing para lang sumaklolo sa lugar. Ginamitan nila ng mga mabibigat na makinarya, pala at kahit mga kamay para lang hukayin ang makapal na putik sa pag-asang may makukuha pa silang buhay sa ilalim ng mga gumuhong bahay. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy ang kanilang karera laban sa oras habang masama pa rin ang panahon para mailigtas ang mga natitirang biktima. Isang napakalaking trahedya na nagdala ng matinding iyak at dalamhati sa kanilang bansa. Kaya naman kung susuriin nating mabuti, mga kahistoryador, hindi mo maiiwasang makaramdam ng kilabot sa coincidence o pagkakataon na ito. Isipin mo ang sitwasyon. Noong July 10, gumawa ang China ng high-tech na video kung saan pinagtatawanan nila ang Pilipinas. Ginagawa tayong unggoy at ipinapakitang binobomba tayo ng tubig at itinapon sa dagat. At makalipas lang ang ilang araw, noong July 17, ang kanilang sariling lupain naman ang gumuho at ang kanilang mga mamamayan ang nakaranas ng hagupit ng kalikasan kung saan tubig, baha at putik din ang naging kalaban nila. Kaya nga marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilang magsabi na ito ay isang mabilis at totoong karma ng kalikasan. Sa ating paniniwalang Pilipino, kapag ikaw ay nang api ng kapwa na walang kalaban-laban, lalo na kung gagamitan mo pa ng rasismo at kabastusan, ang tadhana mismo ang gagawa ng paraan para ihanay ka sa iyong tamang kalalagyan. Samantalang ang China na nagpapakilalang superpower ay gumagamit ng maruming taktika at rasismo para lang pagtakpan ang kanilang kawalan ng legal na basehan. Pero sa huli, pinatunayan ng tadhana na walang sinumang bansa, gaano man ito kayaman o kalakas, ang pwedeng lumapastangan sa dangal ng ibang lahi nang hindi nakakatanggap ng ganti mula sa sansinukob. Alam mo ba mga kahistoryador, ang pangyayaring ito ay dapat maging aral sa lahat. Hindi natin ipinagdiriwang ang pagkawala ng buhay o ang pinsala sa mga ordinaryong mamamayan ng China dahil tulad natin, sila rin ay mga tao na may pamilya at naghahangad lang ng payapang pamumuhay. Ang tunay na may kasalanan dito ay ang kanilang gahaman at bastos na gobyerno na walang ibang inatupag kundi mang-agaw ng teritoryo at maghasik ng puot. Pero hindi natin maitatanggi na ang timing ng sakunang ito ay talagang nakakapang-abot ng balahibo. Kaya naman mga kahistoryador, naniniwala ba kayo na ito ay isang totoong karma ng kalikasan dahil sa kanilang pambabastos sa mga Pilipino? O ito ay isa lamang malaking nagkakataon o coincidence? Paano dapat tumugon ang ating bansa ngayon na napatunayan nating mahina at walang kwenta ang kanilang mga argumento? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!